Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brian Lisa Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, September 18, 2025. Ngayong araw po ating tutulating series which is a seminary edition. Specifically, ang topic po natin for this day is about speaking in tongues. Naniniwala ka ba sa speaking in tongues? Para po sa araw na to, ang talata po natin manggagaling sa Acts chapter 2 verses 4 to 11. So, hindi ko na po babanggitin yung buong talata, pero ito po yung sabi sa chapter 2 verse 4. Sabi po dito, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Upang ating mas maunawaan kung anong ibig sabihin ng talatang ito, at upang mas maintindihan natin ang ating devotion, ngayon po tayo pagdadako sa ating teaching for today. So ano nga ba yung sinasabi ng Biblia about sa speaking in tongues? So yung speaking in tongues, kumbaga hindi siya sikreto o hindi siya language na magical. Yung speaking in tongues po, it's actually an intelligible human language. Meaning, yung mga tao from different nations, sa pamamagitan ng speaking in tongues is talagang magkakaroon ng communication. And that's why po, it's kailangan niya ng interpretation so that yung mensahe is maging clear and beneficial sa lahat ng mga taong nakakarinig nito. And also, yung speaking in tongues, it were given to confirm the gospel for all nations, wherein pinapakita yung magandang balita ng ating Panginoon sa Kristo, wherein pinapakita na ito ay hindi limitado sa isang grupo or sa isang tao, but it is for us to understand that it is meant for every tribe, for every language, and every culture sa buong mundo. So ngayon po tayo pwededako sa ating application. So ano nga ba yung dapat natin gawin or dapat natin i-apply sa ating buhay? So paano nga ba tayo mag-respond sa bagay nito? Unang-una po, do not obsess over studying speaking in tongues. So let's remember po that the point of spiritual gifts is to honor God, to glorify Christ. Hindi po para i-chase or i-seek itong mga gifts na ito. Ikalawa po, pray with your own language. Because ang Diyos po, naintindihan niya po lahat ng language. So every word, every cry of your heart, kahit nasa isip mo lang yan, kahit binulong mo lang yan, kahit sigaw mo yan, lahat yan is marinig ng Diyos. And also, let's avoid shamanism. Huwag niyong iahalin tulad dito doon or sa biblical tongues, sa mga practices na nag-lead sa mga tao palayo sa Diyos. Kasi ang Holy Spirit po, ang banal na Espiritu po ang nag-lead sa atin sa katotohanan. Hindi po tayo i-lead ng banal na Espiritu sa confusion. So anyway, marami po tayong natutunan sa araw na ito.